Alam niyo ba mga kaibigan, ang pagkain ay isa sa mga mahalagang bagay sa buhay ng isang tao. Tama ka dyan, sis. No food means no life. Pero sa panahon natin ngayon, sa dinami-dami ng mga pagkain na makikita natin sa paligid, how can we tell which is good for our body? Well, that's our main job for today. Samahan niyo po kami ng aking younger sister sa pagluluto ng mga pagkaing gusto ng Panginoon para sa atin. Mga pagkaing siguradong magpapalusog at magpapakilala ng pangangalaga ng Diyos sa ating kalusugan. Only here, where you can feel not only your tummies but your spirit. Food and Soul, dito sa Palawan! Sa araw na ito, kami po ay magtuturo sa inyo ng katakam-takam na mga recipes. Ito po ay ang pinangat na kulitis at ang corned santol. Now, before we start cooking, allow us to share with you a verse in the Bible that will give us inspiration today. Ito ay matatagpuan sa Exodus 23:25. Worship the Lord your God, and His blessings will be on your food and water. I will take away sickness from among you. Ang ganda-ganda ng ating text ngayong araw na ito. Ito'y nagbibigay sa atin ng paalala na kung tayo pala ay mayroong kaugnayan sa Diyos, ito ay magbibigay sa atin ng pagpapala sa mga pagkain na ating kinakain, sa ating tubig na iniinom. Ito ay mag-iiwas sa atin sa maraming karamdaman, lalo na sa panahon ngayon. Kaya nga sis, alam mo, importante pala ang pagkain. Pero mas importante na meron tayong pagtitiwala sa Diyos kasi Siya ang nagbibigay sa atin ng buhay at lakas. Sana po'y nakadagdag ito sa inyong pagkakilala sa ating Diyos. O ngayon, tayo'y magsisimula na sa ating pagluluto at ang ating unang lulutuin ay ang pinangat na kulitis. O sis, ano ba yung ating mga ingredients dito sa ating lulutuin ito? Well, ang unang-unang ingredients po natin ay ang 1 bundle na kulitis. Yan po ang kailangan natin. Kailangan din po natin ng 8 dahon ng gabi. At kailangan din natin ng 1 cup na tokwa. Ito po ay dinurog na tokwa. Kailangan din po natin ng 1 bulb ng onion at 1 finger ng ginger. Ayan. At ang susunod na ingredient natin ay ang garlic. 3 clove ng garlic po. Pagkatapos niyan, kailangan din natin ng salt. At huwag natin kalimutan, 1 tablespoon salt, and then huwag natin kalimutan po yung ating 4 na cup ng gata. Okay, gata po ng niyog yan. O ngayon sis, ano bang gagawin natin dito sa dahon ng kulitis? Ito ba ay ating, i-slice ba natin siya? O anong gagawin natin Actually, dyan? ang una po natin gagawin, yung dahon, himayin po natin. Hihimayin Pagkatapos natin. hugasan natin yan, and then, pwede nating i-flake siya, pwede natin hiwain. At ang unang-unang gagawin natin, tayo po ay Okay. maglalaga ng konting tubig. Sige. Okay? Ba-blanch Asan yung po tubig? natin yung ating, lalagay muna natin yung ating tubig. Konting tubig. Okay? Konti lang. Konti lang. Kailangan natin. Konti lang na tubig. At ibo-boil natin ito. Pagkatapos, antay natin na siya ay magulo. Mas maganda kasi na kumulo ng konti. Okay? Para mas madali siyang maluto. Kailangan ba natin ng talagang konti lang ba talaga? Bakit kailangan konti lang na tubig ang ating... Hindi naman natin po kailangan ng marami kasi iba-blanch lang natin siya. Iba-blanch. Okay. So, ang una nating gagawin ngayon ay ating pong tatadtarin o i-chop Okay. po natin yung ating garlic. So, pwede po kayong magtadtad. Mayroon po tayo ditong tadtaran. So, hindi pala ito ang gagamitin natin. Meron tayo ditong, ito po, ilalagay natin sa ating Tadtaran. tadtaran. Okay. Oh, sikat itong ating tadtaran. Okay? Yan. So, habang nagtatadtad ka niyan, habang nagpapakulo tayo, tayo naman ay magtatadtad ng ating ginger. Kailangan natin ng 1 finger ng ginger. Tatadtarin lang po natin yan. Okay? Nang maliliit. Okay. Nangangamoy na yung Oh, yung garlic. bango. Alam ko, ang garlic ay maganda raw ito sa ating katawan, lalong-lalo na sa mga tao na mayroong matataas ang kanilang dugo.
kailangan ay Blood kumain. pressure. Blood pressure. Okay? Okay. So, kailangan ay pwedeng palang kumain ito. O, pinakamaganda daw po na kumakain tayo ng garlic. Very effective yung garlic na crushed garlic na fresh, hindi po yung niluto. So, ilagay Kasi natin. mas effective po yung crushed or yung raw na garlic. Okay? So, kumulo na po yung ating pwede na natin ilagay ito. So, Okay. ilalagay na natin para i-blanch natin. Kailangan natin Sandali lang po ito, mga 1 minute. Pag na-blanch siya, pwede na nating kunin. Siguradong masustansya po ito. Alam nyo, ang kulitis, ito po ay yung local na spinach na available po ito sa buong Pilipinas. Kasi ang spinach po ay nabubuhay lang kahit saan at napakamurang pagkain. Subalit ito'y napakasustansya. Sis, may tatanong ako sa iyo. Kulitis, dun sa amin kasi, may nakita ko yung kulitis, mayroon siyang mga tinik. Pwede rin ba yon? Oo, yun nga ang pinakamasarap, yung galing sa mga yung tinataniman ng corn na plantation. Kinukuha yun yung parang nag-sprout pa lang, yun ang pinakamasarap na kulitis. Okay, luto na po. So, tama na ito. Saan natin ilalagay? Dito natin ilalagay. Okay, ihalo na natin muna ito. Ilalagay natin yung ating ginger. Hahalo-haluin po natin, pati ito yung ating garlic. Hindi pa natin nahiwa yung ating onion. Ay, oo. Hiwain muna po natin. Okay. Ano ba ang Oh. onions? Ang onion ba maganda rin yan sa ating katawan? Oh yes. Ano Alam ba mo ang ba, binim- kapareho ng garlic, ito ay magandang pinagagalingan natin ng mga antioxidants. Actually, antibiotic. Oo, yung onions. Pagka ang mga tao ay inuubo. Alam mo ang ginagawa ko nito, sis? Anong Yung ginagawa? kalahating, di ba naalala mo nung nasa bahay ka, pinainom ka ng ng onion, lalagyan mo lang ng Honey. Parang honey honey ang at inilagay saka natin. kalamansi. Maganda po siya sa inuubo at sa sinisipon. Di maganda pala yan na magkasama at saka ang bawang kasi nakakapagpaganda pala sa flow ng ating dugo sa ating katawan. O ngayon, anong gagawin natin dun sa tofu? Ihalo na natin ito. Okay. Ang 1 cup of tofu, lalagyan po natin ng 1 tablespoon ng salt. Okay? Pagkatapos, anong gagawin? And then, ihalo po natin yung ating gata. Okay. Tulungan na kita, sis, ha? Sige, ako 4 cups maghahalo. ng gata. Lahat na ito ilalagay natin. Okay, yan. Para masakit sa mata, pero ilalagay na natin ito. Kukunin natin. Okay, alam mo ba bakit masakit sa mata yung onion? Ay, hindi ko nga alam. Di kung ba pag ang bakit, onion naluluha. ay hinislice nyo para siyang mga mata-mata, may mga siya. Kasi yung onion pala, kaya tayo nagluluha, kasi ang onion ay, yun pala ay nililinis yung ating mata. Okay, Oh, isa sa ganda paraan pala na yan, ano? malinisin yung ating mga mata. Sabi Kaya ka- isa sa mga advantages ng onion. O yan. Oh, masarap ito. Ang bango-bango, oh. Naamoy Okay. ko yung bawang at saka Pwede yung na sibuyas. yung ating ingredients at ito po ay ating babalutin na. So kailangan natin babalutin. Saan? Diyan sa ating, sa ating gabi. so Na dahon ng gabi. Okay. yan, babalutin na natin. Kukunin po natin at alam nyo, tatandaan nyo po mga kaibigan, dapat yung dahon po ay hindi butas. Kailangan ingatan na hindi mabutas kasi kailangan po natin na naandun po yung gata sa loob. Okay? Paano kung mabutas? Anong gagawin natin? Papalitan po natin. Okay. So, yan po, natin. Wow. Kailangan ba maraming gata ang ilalagay natin dyan? Okay. Ang gata po ay at least lalagay natin ng mga 1/4 cup of gata. Yun ang isasabaw natin. At i-ready mo na sis yung ating Pantali? pantali. Oh, ano ba itong pantali na to? Saan to galing? Ano bang pwedeng pantali na to sa... Okay, ganyan po ang gagawin natin para tayo nagra-wrap, no?
Okay. Ayan. Ayan. At ito itatalian natin. Okay. Hoy, nako. Ito yung pantali na to ay yung fiber po ng saging. Oh, ingatan po natin na hindi matapon yung gata sa loob kasi yun ang magpapasarap po sa kanya. Okay? Okay? Alam nyo po, ang spinach ay actually, sis, kailangan po palang tanggalin mo muna yung tubig dito kasi ganyan natin lulutuin yung gata. Okay. Okay. So, ang spinach po, mga kaibigan, alam nyo ba, ay napakataas po sa fiber nito. So, pag tayo kumakain ng spinach, alam nyo na kinabukasan, no? Madali ang transit period kasi mataas sa fiber. At hindi lang dyan, ang kulitis po ay mataas sa iron. Okay. Mataas din siya sa calcium. So, alam nyo ba, kahit hindi na tayo umiinom ng gatas, magkakaroon tayo ng supply ng calcium basta kumakain tayo ng maraming dahon. Lalong-lalo na yung kulitis. So, ang kulitis pala ay napakaganda at napakasustansya na pagkain na gulay. Ito pala ay, mayroon ba itong vitamin C? Wala po siyang vitamin C. Walang vitamin Calcium, C. vitamin A, at saka iron. Kasi sabi nila, pagka green daw, rich in vitamin C. So, siguro may vitamin C din ang kulitis. Meron din siguro, pero sa pag-aaral, ang alam ko ay mayroon siyang calcium, mayroon siyang iron, mayroon din rich po in iron. So, dun po sa mga, di ba, kung minsan tayo ay kulang sa dugo, pwede ba yan? Siguro napakaganda talaga Oo, ng lalo na kulitis. sa mga may anemia. Oo. Sa mga batang lumalaki. At saka yung mga taong busy. Maganda pong protection to kasi alam nyo naman yung vitamin A, di ba? Vitamin A ay nagpapalakas ng ating immune system. Okay? Ang maganda nito, sis, kasi madali naman nating hanapin dito sa Pilipinas, ano? Oo. Kahit saan siguro Tsaka tayo. napakamura. Alam nyo, magkano bili ko niyan? 5 piso lang. Ay, talaga? Meron kang 5 piso, nako, malusog na malusog pa yung iyong pamilya. Siguro mas maganda rin ito sa yung mga nanay na nagpapasuso. Oo, diba? kasi calcium. Sa kanilang mga babies. At saka alam mo, lalo na yung mga nag-iedad na. Kasi di ba kailangan natin ng calcium? Instead na iinom tayo ng mga, sabi nila, uminom ng gatas kasi yan ay rich in calcium. So, siguro, ito mas maganda kasi mura pa. Yung gatas, minsan mahal. Oo. At saka, yung gatas, minsan hindi na-absorb. Okay? Pag too much calcium tayo, at saka hindi tayo naiinitan, hindi rin na-absorb yung Pero ito kasi high biological yung nakukuha natin dito sa kulitis. O paano So, ito, maganda. sis? Napakarami pa. Kakasya pa ba dyan sa ating pambalot na yan? Medyo kasi maliliit yung ating nakuhang dahon ng gabi. So, kailangan malaki. Pwede bang dubli-dubli ang dahon yan? Pwede nating dublihin yung mga... Pwede naman sigurong dublihin. Pero, pag usually ang ginagawa ko, dinodoble ko pagka nabubutas lang. Pero tama na yung isang dahon lang. Oo. Kasi yung dinodoble-doble actually, yung walang maraming filling. So, kailangan mo ng ganun ba? filling. So, kami kasi gumagawa kami, di ba noon tayo pala, gumagawa tayo ng pinangat na gabi. So ngayon, mayroon tayong kakaibang pinangat sapagkat ang nasa loob nito ay kulitis. At saka hindi lang yun, mayroon siyang tokwa. Alam mo naman yung tokwa, di ba? Yung sinasabi na nga nila na king of the beans. Yung kasi galing yun sa soybeans. Kasi yan ay, napakadaming nakukuha natin sa tokwa. Yan, konti na lang yung ating pangtali. Tamang-tama, ilan pa ba yan? 2 dahon? Mukha yatang naubos na. Naubos na, Ang mabilis panali tayo. natin. Sis, Okay. Siguro, sa susunod na lang natin at parang wala na tayong Okay. lalagyan. O, lutuin na Itabi natin. mo na yan, sis, at kukunin ko ibang sabaw dyan. Pakilagay dyan. Kasi yun ang ating ilalagay dito. ito ang... Okay? Yan na po ay atin na pong sasabawan yan, Lulutuin na natin doon sa naiwan pong sabaw. Ayan. Ito, idadagdag natin. Pwede rin ito, idadagdag natin dyan. Okay. Kasi Pwede rin meron natin siyang- itong ilagay sa tabi.
Kasi itong di mayroon naubos siyang na to. mayroon siyang yung, di ba, yung sibuyas? Oo. Okay, pakihawak po. Idadagdag natin. Ayan. So, mga kaibigan, masyadong maliit po yung ating nakuhang Ayun, wow! Siguro talagang napakasarap niyan. sa Bicol. Alam niyo po, mga Bicolana kami, no? Kaya mapansin niyo kahit nasa Palawan, no? Pero ibang variety to, ibang luto. At ipapakulo natin ito ng 15 minutes hanggang maluto siya. Isi-simmer po natin ng 15 minutes para ito po ay maluto at masarap natin kakainin mamaya. Ayan na, luto na yung ating pinangat na kulitis. Siguradong kayo natatakam na dyan. Nako, sa inyong mga tahanan, lutuin niyo po ito. At sis, luto na, pwede na natin sigurong ilagay ito. Ready to serve. Oh, talaga. Para O sige, matikman ating ilagay mamaya. yan dito sa ating plato na maganda. Para ito ay... At abutan mo ako ng magandang okay? tsara. Lalagay na natin dito. Ingatan niyo Wow. po pag kayo naglalagay kasi para buo pa rin siya. Oh, Okay. kailangan pala siya buo. Wow! Yan. Ang sarap. Tsaka lalagay natin mamaya ito. Mapansin niyo po na yung gata, yun ang nagpapasarap kasi nagbubuo-buo. Okay. Ayan. Wow! O, sige, ngayon na. Lagyan natin parang ng gusto ko konting- nang kumain. Parang ako'y nagugutom na. Kaya kailangan ay ating ilagay na ito dito. Ay, teka muna sis. Atin muna itong, pwede bang i-recap natin? Baka nakalimutan ng ating mga manunood yung mga ingredients na ating ginamit dito. Okay, ito po yung recap ng ating pinangat na kulitis. Ang una po, isang bundle ng kulitis, 8 dahon ng gabi. Kailangan din po natin ng 3 cloves of garlic, chop, 1 finger ng ginger, chop, and Onions. 1 onion na chop din po. Pagkatapos, 4 po na cups ng coconut milk, yung thick po, thick na coconut milk, yung kailangan po natin, and 1 tablespoon salt. Yun po ang, and tofu, huwag po natin kalimutan, mayroon pala po tayong 1 cup of tofu para mas nutritious yung ating pagkain. There you have it, ang ating pinangat na kulitis. Ngayon ay ating susundan ito ng isa pa na recipe na ang corn santol. Pero Yes, ito'y atin corn munang i-set aside para mamaya ay ating lulutuin yung ating corn santol. Okay, ngayon po ay gagawin na natin yung ating corned santol. Ito po ay hindi corned beef or corned tuna. Ito ay corned santol. Na alam ko kayong lahat ay magugustuhan nyo ito. Ito ay magandang partner nung niluto po natin kanina. Okay, ang unang ingredients po natin ay 3 cloves ng garlic. Kailangan natin ng 1 finger uli ng ginger at kalahating malaking onion. Kung maliit po na onion, isang onion. At 10 siling labuyo. Wow. Okay, yan po ang magpapasarap. And then, kailangan din natin ng 1 teaspoon of salt and 1 cup of coconut milk. Pagkatapos, yung ating main ingredient po, yung santol. Ito po ay santol pulp. Okay? Sis, paano ba ang ginawa niyan? Bakit ganyan siya maliliit? Okay, kailangan natin ng santol pulp para makuha mo yan yung pulp niya. So, ang ginawa ko dyan, 4 pieces ng santol, inano siya, yan? yung cut, no? Yung hinati lang, tapos sinadyad. Pagkatapos nun, pagkayadyad, piniga yung konting tubig para talaga siyang, tsaka hindi masyadong maasim. Okay. So, yan yung ating ingredients sa corn santol. Napakasimple lang. Ang una ay tatantarin lang natin yung Okay, ating... ako na sis, ako na magtatagpo ito, niyan. doon na lang pala natin sa tantara natin. At ito, hiwa-hiwain natin yung ating ginger. Okay. Pagkatapos po nito,
isusunod natin yung ating, ayan, susunod natin yung ating onion. Ganyan lang, napakadali lang, no? Ang Saan ito ilalagay natin? ilalagay po natin mamaya yan doon sa ating lutuan, ating kaldero. Okay. Yan. Pagkatapos niyan ay ito po ay ilalagay na natin dito, no? Okay? Pagsasama-samahin natin to? Yes. Okay. Kunin lang natin ito. Halo natin yung garlic. 3 cloves of garlic. Tandaan po natin yan. Ay, tanggal. Okay. 1 onion at saka 1 finger ng ginger. Ay, Kadali lang. yung ating silis. Kailan Idadagdag po rin ilalagay? natin ang sili. May sili. Idadagdag na rin. Doon sa mga hindi masyadong masyadong maanghang, pwedeng buo lang. Pero doon sa gusto talaga maanghang, pwede nyong durugin ng ganyan. Bakit kailangan Okay. ng Kailangan sili? pala ng konting salt. 1 teaspoon ng salt. Okay. Para masarap talaga ang lasa. So ganyan, dudurugin natin yung sili Wow, maanghang yan. para mayroon tayong masarap na appetizer habang kumakain tayo ng pinangat na kulitis. Ayan. So ito po ay I-on na lang. i-on natin yung stove at idadagdag po natin yung ating 1 cup ng coconut milk. Dadagdagan pa ba natin ng tubig? Hindi na po. Hindi na. Okay. Ano ba yan? Pakukuluin muna natin bago natin ilagay itong santol? Ipapakuluan muna po natin para yung lasa ng ating mga ingredients. Okay. Yung kailangan po nito, hahalu-haluin mo yung habang nagpapakulo ka, hahalu-haluin mo yung gata. Bakit? Kasi para Pangit hindi sa maghiwalay pagnabuo. yung tubig sa gata. Kasi minsan ako nagluto, hindi ko hinalo, nabuo-buo yung... Mabubuo, magka-curdle siya. Yung So, ayan. gata. So, kailangan pala yan ay talagang tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na natin yan na Tapos pagka nakumulo siya ng mga 1 minute, o Saka kaya ilalagay nag-translucent na yung onion, ayan, pwede na natin ilaglag yung Kinayod 1 na. cup na kinayod ng Santol. Ano pa bang ibang makukuha natin dyan sa santol? Maliban sa yan ay may asim, ano pa bang mga vitamins na pwede nating makuha sa santol? Well, yung santol, di ba, nasa fruit family siya. So, marami tayong makukuhang mga vitamins na maibibigay ng santol. Especially nasa pulp ito. Alam naman natin na ang fruits talagang, siya, antioxidant. So, Pwede ito bang, ay, sis, pwede bang lutuin natin hindi yung hinog? Kasi kanina, ito sabi mo hinog na santol. Pwede ba yung hilaw na santol? hindi siguro masarap ang lasa pag hilaw kasi yung tartness, yung mapakla, So kailangan talaga hinog na santol. hinog na santol. Meron kasing ibang santol na yung hindi maaasim. Pwede rin ba yon? Pwede rin siguro yung matamis na klase ng santol, yung Bangkok. Oo, yung Bangkok. Pero yung nun, medyo maasim din, yung balat, yung Bangkok. Ayan. Haluin lang po natin ng haluin hanggang ito ay maging matuyo yung ating santol. Kaya hindi natin nilagyan ng maraming tubig para parang ang itsura talaga niya corned beef. Walang sabaw. Oh. Ito ay healthy alternative kasi natural source, plant source, di ba? Ang plant na food, plant-based food ay it protects. Sabi nga natin, it protects, it prevents, and it cures. So, plus yung mga halo natin, yung onion, garlic, and pepper ay maganda ang idudulot sa ating katawan. Kaya pala gustong-gusto yan lutuin ng aking auntie.
Kasi maliban sa masarap na, ay Healthy pa. Yeah, healthy pa. Marami tayong makukuha pa na mga nutrients dyan sa santol. Kasi kung minsan gusto lang natin kainin yung buto. Pero yun pala, yung balat nito ay masustansya din. At pwede pala natin itong isama sa iba't iba nating mga lutuin na mga gulay o kung ano pang pagkain sa ating hapagkainan. O ayan, naku. Kung nangangamoy na. Ang bilis pala lang maluto. So yan ay madali lang palang lutuin. Kailangan pala ay, kung magluto tayo niyan, pwedeng mainit-init pa siguro kainin natin, mas masarap. Yeah. Sis, i-ready mo na yung ating lalagyan. Oo nga. Pwede na itong matikman at ito ay masarap. Ay di, gutom na tayo niyan. Naku, talagang sarap ng kumain kasama ng ating nilutong Pinangat na pinangat na kulitis. lokulitis. Okay. Good. Sige, ayan na. At ilalagay na natin yung... Patayin na natin ito. Pwede na natin ilagay yung ating corn santol. Oy, kayo ba mga televiewers? Naaamoy nyo ba? Wow. Yung aming niluto, napakasarap. Nako, masarap itong kapartner ng ating kulitis. Okay. Yan. Oh, maganda At lalagyan siguro. natin ng Lalagyan garnish natin. yan. Yan, Sige, ito. Ako na maglalagay nito, no? Siguro, mas masarap siyang tingnan at kainin kung mayroon siyang ganitong mga Okay. dekorasyon. Ayun. Ayan, masarap. Okay, so yan na ang ating Corn santol. sarap na kainin kasama ng ating Dalhin mo na dito sis, yung ating tayo magtitikim na. Titikman na Yan. natin kung gaano kasarap yung ating niluto sa araw na ito. sa ating mga manunood. There we have our corn santol. Ngayon po ay ibibigay sa atin ni Sister Mrs. Lorna yung ating recap kung paano ito niluto namin. Okay, kailangan lang po natin ng 3 cloves ng garlic, 1 finger ng ginger, and 1/2 big onion. And then 10 pieces ng sili na labuyo, and 1 cup ng coconut milk, and 1 cup grated na santol. Okay, so yun po lang ang kinakailangan natin. And huwag kalimutan, yung pampalasa, yung asin. 1 teaspoon ng salt. Okay, ito na po yung ating corn santol. Ay ating itong titikman. Pero bago natin ito matikman, ay tayo po muna ay iupo natin ang ating ulo sa panalangin. Panginoon naming Diyos, marami pong salamat sa pagkain na ito na inyong ipinagkaloob sa amin. Nawa ito magbigay ng kalusugan sa aming pangangatawan. Amin din pong idinadalangin ang aming mga manunood. Sila po inyong pagpalain at nawa kanilang madama ang inyong pag-ibig. At nawa sila po, Panginoon, ay matuturin ang kumain ng mga pagkain na ito ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa inyo. Ito pong aming inihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ayan, titikman na po natin yung ating nilutong pinangat na kulitis at yung ating corn santol. Okay, sis, tikman mo nga yung aking ginawang corn O santol. sige, Kung akong anong lasa. titikim nitong Ako naman kasi favorite titikim ko nito. to eh. Titikman ko talaga ito. Okay, Uy, dami. mukhang masarap ito. Okay, tikman ko nga. Ayan. Sarap. Tamang-tama yung anghang. Talagang masarap. Ikaw, ano kaya? Ano ba, masarap ba yan? Sarap din. Lasang-lasa yung gata. Masarap talagang pinagpa-partner yung yung kulitis. Maganda at saka- itong partner, isang may gata. Ay, oo nga, at saka tikman nga isang natin maasim. kung anong lasa ng may konting anghang. Ako gusto ko Maasim-asim. talaga ganito, maanghang. Ayoko talaga ng walang anghang. Siguro ito masarap talaga ito. Tikman ko nga rin. Sarap nga. Masarap yung pag-partner. Ito, mga maanghang-anghang. Sarap pati ito may kanin, sister. Ay, ganun ba? Naku, wala tayong kanin. Pero okay na to. Napakasarap talagang kumain. Pero mas masarap kumain ng masustansya. That's right. Kaya samahan niyo po muli kami
sa susunod naming episode. And let's cook more heavenly dishes. Perfect for your families and for your health. Dito lang yan, where you can feel not only your tummies, but your spirit. Food and Soul, dito sa Palawan.